Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. This is Lan from the hashtag Walk with Lan. Welcome and welcome back to our channel. Okay, bago po tayo tumuloy, kakamustahin ko muna po kayo, mga kababayan ko, mga kabataan na future leaders. At syempre sa ating mga bagong bayani ng mga OFWs na nasa abroad, sa iba't ibang dako ng mundo, ha? Hindi natin pero hindi bilib po ako sa inyo kahit po nasan po kayo ngayon ay hindi niyo po nalilimutan ang ating bansang Pilipinas na pinakamamahal natin. Ako nga po pala si Lan ng hashtag Walk with Lan at welcome po sa ating channel na channel nyo rin po. Ngayon, April 16, 2026, fresh pa ang impeachment hearing noong April 14. Ang title natin dito ngayon sa ating video ay VP Sara, BBM at dating ang ombudsman Boying Remulla, pinabulaanan ng mga testimonya ni Madriaga. No? Imagine niyo ha, isang self-confessed bagman na detained, biglang nag-testify, nag-claim ng 125 million confidential funds na naubos daw sa loob ng 24 oras lamang. Drug connections, pogo money, pati assassination plot laban kay BBM. Ano ba yun? Pero sandali lang. VP Sara, si Presidente BBM mismo at ang ombudsman, lahat sila sabay-sabay na nagsabi, hindi totoo yan, walang ebidensya, hindi namin kilala o hindi ganon ang nangyari. Mga kabataan, OFWs, ito ang tanong ko sa inyo. Sino ang naniniwala sa salita ng isang tao na walang pruweba kundi sariling bibig? Tara, i-breakdown natin ng intellectual, fact-based, at may konting witty shade. Walang takot, walang kinikilingan, puro katotohanan para sa bayan. April 14, 2026, yan po ang petsa. House Committee on Justice. Si Ramil Madriaga na detained sa Camp Bagong Diwa, pinayagan humarap. Siya raw ang dating aide ni VP Sara. Nagpasa ng supplemental affidavit. Claim number 1, confidential funds ng OVP, 125 million pesos na ubos daw niya in less than 24 hours. Bakit siya? Hindi 11 days. Naku po. Claim number 2, drug-related magnetic lifters. Pogo funding sa 2022 campaign. Claim number 3, Duterte family plot, pati assassination o sabotage versus BBM para mapalitan ni Sara in 2025. Talaga po ba? Pero wait, VP Sara ay nag-ano po ng official statement, no? Straight up. Hindi ko kilala si Madriaga. Walang ganitong transaksyon. BBM may denial din sa alleged kuplat. At ang dating ombudsman, pinabulaanan din ang credibility ng ganitong testimonya batay sa past investigations, walang corroboration, puro hearsay. Mga OFWs, itong iisipin natin. Habang kayo ay nagtatrabaho para sa pamilya, may mga ganitong drama sa House of Representatives na nagwawaldas ng oras at pera ng bayan. Okay, bakit madaling i-debunk si Ramil Madriaga? Una, walang single bank record, receipt o third-party witness na ipinakita. Sabi niya, voluntary siya. Parang giting siya, di ba? Anong motive? Personal grudge. Sabi niya, portrayed daw siya ng Duterte family. Classic tale ng isang tao na naghahanap ng exit energy. Okay intellectual point. Sa batas, credibility ng witness depends on corroboration. Wala Si Atty. Paolo Panelo at iba pang lawyers ni Sara, sabi, fraud ito, not believable. Kahit si Mike Defensore, dating congressman, dating secretary, nag-question, bakit pinayagan ito without basis? Itong witty take natin parang ex na galit, biglang nagkwento ng lahat ng chismis para makaganti. Pero walang resibo. Sorry hindi yan testimonya. Yan ay telenovela script. VP Sara, clean, strong, focus sa serbisyo. Yan ang klaseng leadership na kailangan natin. Hindi yung drama na ito. Pero, bago tayo magpatuloy mga kaibigan shout out nga sa best finds ko para sa inyo. Bilang OFW o estudyante na laging nanonood, kailangan ng Soundcore, Anchor Noise, canceling earbuds, crystal clear,
audio para sa ganitong long-form analysis at may 40 hours battery. Available sa Shopee at Lazada. Affiliate ko, link sa description para hindi nyo mamiss ang katotohanan kahit maingay ang paligid, tapos itatag din po natin yan. At para naman sa power, 20 mAh Xiaomi Power Bank. Habang nagre-relay kayo ng balita sa pamilya abroad, hindi kayo malobat. Best find talaga for 2026. BBM daw pinabulaanan ng assassination plot claim. Mabuti naman, pero critical tayo. Bakit sa panahon ng kanyang administrasyon, ganito ang nangyayari? Impeachment circus laban sa VP, Sara Duterte, habang ang bayan ay nahihirapan sa inflation at trabaho. Parang may political vendetta, alliance break, o distraction. Bilang presidente, dapat i-unite niya ang bansa nang hindi pahintulutan ang ganitong walang basihan na hearing na nagwawaldas ng taxpayer money. Ito ang ating intellectual question. Sino talaga ang nakinabang sa kaguluhang ito? Okay, sabi naman ng ombudsman, respected figure na nakakita na ng maraming kaso, pinabulaanan din ang ganitong tipo ng testimonya. Walang solid evidence, puro speculation. VP Sara, consistent siya. Hindi totoong yan ang klase ng transparency na kailangan. Habang si Madriaga nagbabago ng kwento, si Sara nagtatrabaho naman para sa edukasyon, health at kabataan. Mga OFWs, siya yung VP na nakaka-relate sa inyo. Matatag, walang drama. Okay, ito pa, quick recommendation lang. Samsonite Travel Backpack. Para sa inyo na laging nasa biyahe at Nature's Way, vitamin C, gamis, immune support. Habang stress sa politics, news, Shopee, Lazada, link sa description, itatag din po natin yan. Si Secretary Boying Rimulya ng dating Secretary Boying Rimulya ng DOJ at ngayon ay ombudsman. Bakit parang may role sa pagpapahintulot ng ganitong testimonya mula sa isang detained witness? Dapat protector siya ng justice, hindi enabler ng walang prueba na claims. Critical tayo dito, May selective justice ba? Question mark. Habang ang ordinaryong Pilipino nahihirapan sa kaso, may mga ganitong high-profile drama na walang ebidensya. Hindi tama yan. Naman, broader analysis tayo mga kaibigan. Mga kabataan, OFWs, ito ang 2026 lesson. Sa politics, ang katotohanan ang unang pinapatay. Pero tayo, gamit ang utak at cellphone, kaya natin i-defend ang bayan. Walang ebidensya equals walang kaso. Suportahan natin ang mga leader na may prueba ng serbisyo, hindi ng chismis. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Sum up lang natin si Madriaga ay debunk. Sara panalo sa katotohanan. BBM at Rimulya kailangan ng accountability. Talagang may mga credible voice ang mga nag-deny na nangyari itong mga to. Mga kaibigan, latest best finds natin. Philips Compact Coffee Maker para sa late night analysis at must use 65 watts charger para hindi mabuhusan ng battery ang phone nyo. Like, subscribe, comment, katotohanan muna at i-share. See you sa next deep dive. This is #WalkWithLan, Truth Over Noise. God bless the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas.